Ang title ng i-share ko sa inyo ngayon ay God's Faithfulness. Sabi ng Lamentations 3:22 hanggang 24, ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sariwa, verse 23, sariwa ang mga iyon. Tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Verse 24, ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa, kaya't ako'y aasa sa Kanya. Napakaganda ng verse na to. Sa English ko sana sasabihin, pero ang ganda sa Tagalog eh. Sa English kasi, the steadfast love of the Lord never ceases. Anyway, the Bible said, or the Bible did not say, that God has love. Hindi lang yon ang sinabi. The Bible said, God is love. Ibig sabihin, love is His nature. Kaya ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Why is it important to know that God is love? Kanina, inawit natin, napakabuti mo. Bakit mahalagang malaman yon? Kasi, what is the sense of having a God if He is not love? Paano mo gugustuhin lumapit sa Diyos kung hindi naman siya mabuti o hindi ka naman niya mahal? So napakahalagang maunawaan natin na napakabuti ng Diyos at minamahal tayo ng Diyos. Actually, ito ang taktika ng kaaway. Una, magtatry ang kaaway na linlangin ang tao na walang Diyos. Pero napakahirap nun eh. Ako ay nagtataka doon sa mga naniniwala ng ganon. Napakahirap kasi pag tiningnan mo na ang puno, ang bundok, magtatanong ka saan nagsimula yung mga yan? Laging may pinagsimulan. Hindi naman pwedeng magkaroon galing sa wala. Laging there is something na nagsimula ng kung ano man ang meron. At yung something, somebody na yon is the God. Laging ganon. So, kapag hindi nakalusot yung panlilinlang niya na walang Diyos, ang sunod naman niyang ibabanat ay, oo nga, may Diyos, pero hindi ka naman mahal ng Diyos. At ito ang ginawa ng kaaway kay Adan at kay Eva. Genesis 3 verse 5. Sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon, ay mabubuksan ang inyong mga mata, at kayo magiging kagaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Ito na yung tinetempt na ng serpent, si Adan at si Eva, na suwayin ng Diyos. And verse 6, ang resulta, kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakalulugod sa paningin, na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito. At binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya ay kumain. Of course, nakikita lang natin dahil nangyari na Ang dami nating may ipayo dahil nangyari na Pero ito talaga yon. The longer you talk, the bigger the probability that you will buy. Ito ang sekreto ng mga salesman Basta ma-engage ka nila at makipagkwentuhan ka, yan yung mga natawag sa inyo na selling something. And then meron ako, sandali po. And then meron ako, ganito po yun. The longer na ikaw ay ma-engage niya o madala niya sa pag-uusap, the bigger the probability that you will buy. Medyo tumagal ang usapan ni Adan at ni Eva at ng serpent And imagine, nakakita si Eva ng maganda sa bagay na sinabi ng Diyos ay papatay sa kanila. Ganon katindi. Kaya be careful with who you are with. Be careful with your influences sa inyong buhay. Napakahalaga niyan. Kung sino lagi ang kasama mo, mai-influensyahan ka noon. Bakit? Ang tagal niyong nag-uusap.
And it does not matter how good the tree looks. What matters is what God said about it. At nagpasya na sina Adan at Eva na mabuhay ng hiwalay sa plano ng lumikha sa kanila. Sa paraang sa palagay nila ay mas mabuti sa kanila. At dito na nagsimula ang problema ng tao. Wala na po tayo sa paraiso na kung saan ang Diyos ang nagpapasya kung ano ang mabuti at kung ano ang hindi. Tayo po'y nasa kultura na pinapaniwala tayo na may karapatan tayong magpasya kung anong mabuti at ang hindi. Pag masaya di mabuti yan. Basta masarap, yan ayos. Basta walang sinasaktan ng ibang tao. At hindi natin naisalang-alang, paano kung ang Diyos na sinasaktan? Hanggang ngayon, ang tao ay nag-aakalang kaya niyang magrebelde sa Diyos. Hindi niya naunawaan na ang buhay niya ay biyaya lang. Na kahit kaya at may karapatan ang Diyos na burahin ang lahi ng tao, patuloy pa rin niyang inibig tayo. Hindi lang inibig, kundi inibig ng tapat. Lamentations 3:22 again, ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw, ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Hindi na natin masyadong alam ito ngayon kasi kokonti ang nakikita nating modelo ng mga umiibig ng tapat. Pero kahit ang tao ay hindi tapat, ang Diyos ay nananatiling tapat. We just came from Bacoor nag-guest ako doon sa anniversary nila. Sabi noong pastor doon, si Pastor Mike, nagsimula daw siya doon 8 years ago. May napalt na siyang pastor doon Ang sabi daw niya doon sa mga tao, sa mga ilang natira, sabi niya, yung aking papaltan, mas magaling yung sa akin. Tapos ako, hindi ako marunong magpatakbo ng church. Ito lang ang alam ko, ang Diyos ay tapat. And after 8 years, napakadami nila, 4 na outreaches sa Cavite, meron pa sa Iloilo, at talaga namang ipinakita ng Diyos na siya'y tapat. Merong nagsabi, ginawa kong lahat ang pwede kong gawin para hindi ako mahalin ng Diyos. Pero hindi ako nagtagumpay. Hindi tumigil ang Diyos ng pag-ibig sa akin. Maraming tao ang maawain. Marami. Maraming tao nagsisimpatize. Anong pagkakaiba ng habag ng Diyos sa ating awa o sa ating habag? Anong pagkakaiba pag ang Diyos ang nahabag? Ito yon. Ang habag ng Diyos gumagawa ng paraan. Kami, papunta sa Bacoor, dumaan kami doon sa tabi ng river. May nakita kaming nalilimot ng basura doon sa tabi. May nakita kaming namamana ng isda. Sabi ko, naku, ang dumi ng tubig Kung ginaawa, hanggang doon laang. Diretso rin ang aming takbo. Yan ang abot ng awa ko. Maawa. Pero iba ang Diyos. Ang Diyos, pag siya'y nahabag, gumagawa siya ng paraan. Lamentations 3:22, ang tapat na pag-ibig ng Panginoon na hindi nagmamaliw, ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Ano ba ang pinakamalaking problema ng tao? Ano sa palagay niyo? Ano ang pinakamalaking problema ng tao? Ano tinuturo yun? Ano ang pinakamalaking problema ng tao? Pag may turo asawa mo, utang na loob. Walang sasagot? Pinakamalaking problema ng tao? Pera daw. Hindi na nagpaligoy-ligoy pera. Okay. Sabi ng iba, ang kahirapan daw. Sabi ng iba, ang corruption daw. Sabi ng iba, lack of education.
No. Ang pinakamalaking problema ng tao ay ang sin nature o yung yung uri ng kasalanang nananahan sa atin. Ito ay nagsimula sa pagre-rebelde ni Adan at ni Eva. Naminana ng mga tao dahil lahat tayo ay galing kay Adan at kay Eva. Ipinanganak pa lang tayo, nasa atin na ang sin nature. Dahil dito, nabubuhay tayong nagkakasala. Katulad ng sinabi ni Paul. Ito talaga, na-describe ni Paul ng napakaliwanag kung ano ang sin nature o yung kasalanang nananahan sa atin. Romans 7:19, sapagkat ang mabuti na aking nais ay hindi ko ginagawa. Ngunit ang masama na hindi ko nais ay siya kong ginagawa. Verse 20, subalit kung ang hindi ko nais ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Yan po ang istorya, kaya minsan gusto mong gumawa ng mabuti, hindi mo magawa, at nagagawa mo yung hindi mabuti. May kasalanang nananahan o nananatili sa atin, na ang tawag dito ay the sin nature. Ano mang gawin ng tao para maging matuwid sa harapan ng Diyos ay walang saysay. Dahil sa kasalanang nananatiling yon. At hindi siya maging karapat-dapat sa Panginoon. Hindi siya maging worthy, ano man ang gawin niyang mabuti, dahil kahit nakakagawa siya ng mabuti, mamaya nakakagawa na naman siya ng mali. And actually, ang karapat-dapat niyang tanggapin ay parusa. Ito ang sabi ng Romans 6:23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kamatayang lampas sa pisikal. Kamatayang lampas doon sa nakikita ng marami na nakaburol. Lampas doon ang sinasabi ng Bible na kamatayan. Ito yung walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Iyon ang kamatayang sinasabi ng Bible na ang dulo ay lake of fire. Matindi ang problema ng tao. May kasalanang nananahan at ang kasalanang ito ay parurusahan. Pero ang Diyos ay nahabag. At ang habag ng Diyos ay gumagawa ng paraan. John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang habag ng Diyos ay gumawa ng paraan. Ang habag ng Diyos ay kumilos. Binayaran ni Jesus ang kasalanan natin sa cross. Siya ang pinarusahan sa halip na tayo sa ating mga kasalanan. May provision na upang patawarin ang ating kasalanan. At ito ang hindi naunawaan ng marami. Kung walang nagbayad ng kasalanan natin, hindi pa rin tayo mapapatawad. We take for granted magsisi ka. We take for granted. Hindi natin alam, iyon ay nagagawa natin ngayon kasi may nagbayad na ng ating kasalanan. Kaya naman, ang unang sinabi noong dumating ang Panginoong Yesus, para maligtas ay repent, magsisi. Basahin ko sa inyo Mark 1:14 and 15. Pumunta si Jesus sa Galilea na ipinangangaral ang ebanghelyo ng Diyos. Verse 15 na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at manampalataya sa ebanghelyo. Iba ang magrepent ngayon kaysa noon. Noon, magrepent ka man, hindi nawawala ang kasalanan. Natatakloban lang pansamantala. Ngayon, pag nagrepent ka, nagsisi ka, nawawala ang kasalanan. Hindi ito naunawa ng iba. Kung ang Panginoong Yesus ay hindi pa dumating at hindi pa siya napako sa krus, hindi pa niya binayadan ng kasalanan, iba po ang service. Ganito ang magiging Sunday service natin. Pupunta kayo dito, may dala kayong sakripisyo. Yung kakaunti ang kasalanan, ang dalay kalapati. Pero kung singlaki ng kasalanan namin ni Atoy, kalabaw ang dala niyo.
At dadalhin natin dito ang ating mga sakripisyo at meron ditong lamesa at ako katulong si Pastor Eric at ang mga pastor, ako ang pari at ng iba pang mga pari, ay isasakripisyo ang mga dala ninyong hayop. Siguro may dalay kambing. At ito ang gagawin mo, hahawakan mo sa ulo ang kambing at sasabihin mo, nililipat ko dito ang kasalanan ko. Kaya sabi ng kambing, ayaw ng kambing, ba't ako? Pero wala magsasakripisyo tayo. Patutuluin natin ang dugo at ako'y nandot katulong. At tapos, next, lilipat naman yung isa. Ano yan dala mo? Kabayo. Ay, malaki kasalanan mo. Yan ang magiging Sunday service natin. Paano naman ho yung mga taga-Malayaw? Katulad ni Elvis, galing pa sa Timonan. Alam naman magdala ng kalabaw dito. May dala na lang yung pera at doon bago pumasok may mga nagbebenta. Doon nagkakadayaan. Doon nagagayat ng Panginoong Hesus, dinadayaan ninyo kayo, mga money changer kayo, ganon. Yan ang mangyayari, madugo ang ating church service. Samantalang ngayon, magsisisi ka lang. Bakit? Kasi may isa ng sakripisyong binigay ang Diyos para sa lahat ng kasalanan, para sa lahat ng panahon, sapat na iyon. Noon, pag nagsisi ka, hindi naman nawala ang kasalanan Taon-taon ginagawa yan. Kaya ikaw, hindi ka nagpapalaki ng baboy, dahil ikaw ay ikakasal. Nagpapalaki ka ng baboy pambayad sa kasalanan mo. Kumusta yung baboy mo? Dadagdagan ko nga. Bakit nagkasala uli ako? Dadagdagan ko. Pero ngayon ay hindi na gano'n. Ngayon, anong ginagawa natin? Nakakakanta tayo. Napakabuti mo. Nakakasayaw tayo. Noon hindi pwede yan. Bakit? Ay kailangan ka munang maglinis, magritual. Tayo wiwisik-wisikan para matakluban ng kasalanan. Kaya naman, ito hindi naunawaan ng marami. Kaya sinabing, repent. Tanggapin mo ang Panginoong Hesus. Kasi pag nag-repent ka ngayon, hindi lamang pinatawad, kinalimutan pa ng Diyos ang ating mga kasalanan. Ngayon, meron ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Noon, ang preaching ay laging ganito. Mga kapatid, humawak lang kayo. Malapit nang dumating ang Misaya. Dadating na ang tagapagligtas. Kailan po, humawak lang kayo. Manatili kayong tapat. Nangako si Abraham. Nangako si Moses. Yan ang magiging preaching. Pero ngayon hindi na. Ngayon, sabihin ng mabuting balita, dumating na ang tagapagligtas. Hindi na kailangan tayong maghintay pa, dumating na. Hindi natin naunawaan kapag sinabi sa ating repent. Iba po ang repent ngayon kaysa noon. Are you there? Kaya yung iba ay ako nagtataka pinagsisisi na ayaw pa Aba, bakit? Pag iking nagsisi, hindi lang papatawarin, buburahin pa, ay ayaw pa Okay, John 1:12. Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Katindi. Dati walang karapatang lumapit, hindi worthy. Pero noong nagsisi at tinanggap ang Panginoong Hesus, anong ginawa sa'yo ng Diyos Ama? Binigyan ka ng K o ng karapatan na maging anak ng Diyos. No wonder, ibang dating mo ngayon. Alam mo ba noon, hindi nila matawag ang Diyos
Ang pangalan ng Diyos sa kanila ay hindi nila masabi, yung YWH, inalis ang vowels, ng tawag natin Yahweh. Hindi, yon ang pagkasulat kasi hindi nila mabigkas. Ang pagbibigkas ay bawal. Bakit? Wala naman silang relasyon. Pero ikaw na tumanggap sa Panginoon, ikaw ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya pag ikay nananalangin, tinuruan nga ng Panginoong Yesus sa mga disipulong manalangin ganito kayong manalangin ha, Ama namin. This is not the prayer before. Wala kang tumawag ng Ama. Pero dahil tinanggap mo ang Panginoong Yesus, binigyan ka ng Diyos ng karapatang maging anak, you can pray, Ama namin, Ama, Father God, Abba Father. Noong tinanggap mo si Jesus, nag-iba ang nature mo. Kung dati, sin nature ang nangingibabaw dyan, nag-iba ang nature mo. Itong nangyari sa iyo. Higit na ang pagnanais mong makilala ang Diyos. Higit na. Higit kaysa dati. Bakit? Kasi nakita mo ang Diyos ay mabuti Hindi ka kasi lalapit sa sino man na hindi mabuti Dahil nasa iyo ang banal na Diyos, ayaw mo nang magkasala. Ayaw mo nang gawin ang mga bagay na ayaw ng Diyos. I always say this, imposibleng walang mabago ang sino man na pinapasok sa Kanya ang banal na Diyos. Imposible. Ang pumasok sa iyo ay hindi lang basta Diyos, a holy God. Kaya ito ay magre-resulta sa ikaw naman, gusto mo ring maging banal. Kaya ang ating deklarasyon pabanal ng pabanal. At ayaw mo nang magkasala. Kaya, iniiwan mo na ang mga maling relasyon. Diga. Itinitigil mo na ang paglalasing. Diga. Itinitigil mo na ang pagsusugal. Tinitigil mo na ang pagmamarites. Ba't mas marami doon? Binabago mo na ang masasamang ugali, hindi ka na magagalitin. Di ka na mainggitin. Paano mo malalaman kung tunay mong tinanggap ang Panginoong Yesus? Ito yon. Dapat naman, mas mabuti ka ngayong 2024 kaysa noong 2023. Pabuti ng pabuti. Pero pag nakita mo, paok-ok ka ng paok-ok. Ay magtatanong ako, sinong tinanggap mo? Kasi imposible hindi maapektuhan pag ang tinanggap mo ay ang banal na Diyos. Nasa loob yung banal na Diyos, imposible. Are you there? Pero pastor, tinanggap ko po ang Panginoong Yesus ng totoo sa puso ko. Pero ako po'y nagkakasala pa rin. At ako po'y guilty pag ako po'y nagkakasala. Praise God! Born again ka. Bakit? Hindi naman sinabing magiging perfect ka. Ang sinabi ay ito, maaari ka pa rin magkasala, pero nababawasan. At hindi mo na nais na mamuhay sa kasalanan. At itong mapapansin mo. Listen, higit kang nagigilty sa kasalanan mo ngayon kaysa sa dati. Higit kang nagigilty. Bakit? Kasi ang reason, tinanggap mo ang banal na espiritu. Na bagong espiritu mo. Di ka na masaya sa kasalanan. At mas kinamumuhian mo ito kaysa dati. Ako po'y magtatapat sa inyo. Mangungumpisyal. Tayo po'y nagpapagawa. Siyempre, ako
Ako yung nakikialam. Ako yung... Magaling ka kung ako'y engineer eh. Pero kahit na, yung napapag-aralan yan eh. Siyempre nakikipag-usap ako sa mga gagawa ganyan. Ito, yung nangontrata ng pagpipinta, ay kinukuha ng balanse niya. Hindi pa naman tapos. Yun ang aking pagkaunawa. Ay sabi sa akin, yun ho ang nasa kontrata. Sabi ko, sandali, wala makitang kontrata di kita nag-usap laang. At nasabi ko, ipipintahan mo din, nasa isip ko ay tapos. Ay yan ho ang tapos. Hindi pa kita mo, meron pang natitira. Madali sabi kami naku, ang inyong pastor. Nakain ako ng almusal. Sabi, akin ang telepono. Kaya, nagtaas ako ng boses. Nung ganamang, wag mo sasabihin, alam mo, trata. Naku, ining. Sabi ng aking apoy, bakit, Papa, bakit? Anyway, si mamay lumapit na sa akin, Papa. Kaya, kayo magpunta din, tayo mag-uusap. Nako, kung nakita ninyo, hindi kayo magpapapray sa akin. Paliwanagan kami. Ay, ganyan. Sabi, ito, walang problema. Ay, kung yan ang iyong unawa o sige, bibigay na ang iyong balanse sa iyo. Bibigay na ang iyong, ako'y sige, kung ano nga. At, di ako'y mix na ang aking Ako'y may emosyon at naisip ko, pastor ako. Ay di, ganito. Ipagpe-pray kita. Tanggapin mo, Panginoong Hesus. Tanggapin mo. At tinanggap naman. Tapos pinag-pray ko. Nagdideklar ako ng pagpapala sa iyo, makakuha ka pa ng marami yung kontrata, ingatan mo ganyan. O siya, sige, at kunin mo na kay Sterita yung balanse mo. Sige, at papagawa ko na lamang sa iba yung ganyan. Ay, heto. Ako katatapos lamang magkasal. Ngayon, pupunta na ako sa Bacoor, guest naman ako doon sa anniversary. Sumakay na ako sa van. Simula Rosario hanggang Santa Rosa, hindi ako na-make. Ang aking loob ay magulo. Walang kapayapaan. Nagigilty ako. Kasi, ba't ko pinatulan? Ba't ko siya pinatulan? Kawawa naman Naghahanap buhay naman. Ba't ko pinatulan? Yun ang nasa isip ko. Ako'y nag-aalmusal noon Hindi ko na nalasahan yung mga sunod kong subo. Ako'y nagigilty. Ito ang puntos. Tanda ko nung ako nung una-una, ay ako'y makikipagtaltalan, hindi ako nagigilty. Pero ngayon, nagigilty ako kasi matagal na akong banal ba't ako'y bumagsak ngayon? Ganyan. Ay, magtuturo ako. Yung palang ituturo ko'y para sa akin. At ito ang mapapansin mo, higit kang nagigilty sa kasalanan mo ngayon kaysa sa dati. Pero huwag kayong malulungkot. It only shows born again ka talaga. Dahil kapag ikaw ay na-born again at ikay patuloy na lumapit sa Diyos, ito nangyayari sa iyo. Ang iyong conscience nagiging tender. Kung dati may kalyo yan, na hindi ka nababagabag kapag ikaw ay may namura, nasigawan. Naalala ko sabi nasa Bacoor, may lumapit sa akin. Chairman, ako rin, nag-guilty rin ako kahapon. Pastor yun. Ay bakit? Ay sa traffic ako'y siningitan ako'y nagbukas ng bintana at sabi ko, marunong ka mag-drive. Pastor din. Ay ano nangyari? Ako pagka-uwi ko sa bahay, ako hindi nagsasalita ako kinukumusta, hindi ako namin, ako diretso sa kwarto. At ako'y nanalangin pagkahaba-haba. Sabi ko, abay, salamat, born again ka.
Pag ikaw tinanggap mo ang Panginoong Yesus at ang Diyos na banal, itong mapapansin mo, nagiging tender ang conscience mo, nawawala ang kalyo doon. Kasi ang pusong may kalyo, laban yan, ang pakialam. Let me continue. Ito naman ang gusto kong sabihin sa inyo, and this is the message. Pag nagigilty ka, remember this. Psalms 103 verse 10. Hindi niya tayo pinakikitunguhan ayon sa ating mga kasalanan, ni ginantihan tayo ng ayon sa ating mga kasamaan. Kung ikaw ay nanampalataya kay Kristo, alsin mo sa isip mo yung word na parusa. Pwede kang tumanggap ng disiplina dahil ikaw ay anak ng Diyos, at yon ay ang purpose ay upang ituwid ka, and it will take time para mangyari yon. Pero never parusa. Ang parusa sa kasalanan ay kinuha na ng Panginoong Yesus sa krus. Sa Panginoong Yesus ibinuhos ng Diyos ang mga kanyang galit sa kasalanan. Bakit? Para nga tayo'y mailigtas sa parusa ng kasalanan. Kaya nung ikinanampalataya sa Panginoong Yesus, kinuha ng Panginoong Yesus ang kasalanan mo, nilagay niya sa kanyang katawan, at ibinigay ng Panginoong Yesus sa iyo ang kanyang katuwiran. A great exchange. At nung siya'y nakapako, ibinuhos ng Diyos ang mga galit sa kasalanan. Ang tinanggap ng Panginoong Yesus ay hindi disiplina, ang tinanggap ng Panginoong Yesus sa krus ay parusa. Sobrang sakit. Hindi lamang physical na kamatayan, kundi yung for the first time ay naramdaman niya kung papaano ang pakiramdam ng hiwalay sa Diyos. Na hindi nakatingin ang Diyos sa kanya. Now, ito ang iyong ilalagay sa isip mo kapag ikay nagkakasala at ang guilt ay pumapasok. Never think na ang Diyos ay paparusahan ka. Bakit? Kasi, Psalms 103 verse 10, hindi niya tayo pinakikitunguhan ayon sa ating mga kasalanan. No. Ni hindi ginagantihan tayo ng ayon sa ating mga kasamaan. Ang parusa, ibinibigay dahil sa galit. Ang disiplina, ibinibigay dahil nagmamahal. Kaya naman, ang mga magulang, dinidisiplina ang kanilang mga anak, ang mga lola, ay hindi. Hindi galit ang Diyos kahit nagkasala ka man. Dahil ang galit ng Diyos ay naibuhos na noon sa kasalanan kay Kristo. Bakit? Para wag mo nang maranasan. Never think na iiwan ka ng Diyos dahil pumalpa ka. Hindi dinanas ni Jesus ang matinding hirap sa cross para kunin ang ating parusa ng ating kasalanan. Kung sa pahulin din lang ay iiwan tayo, ano yun? Hindi niya dinanas yung sobrang hirap na yon at sa pahuli, iiwan ka rin lang. Ginawa niya yung pinakamatindi, tapos hindi niya may ipagpatuloy ang kanyang ginawa. No. What the Lord has started, He will finish it. Yung magandang bagay na sinimulan sa'yo, tatapusin niya hanggang dulo. One of the reasons, alam niyo, ang sabi ko, kapag may nagpastor, at yan i-called, yan ay magpapatuloy. One of the reasons, siyempre hindi alam ng iba how we started. Started doon sa malapit sa sementeryo, napakaliit na bahay, gibagibang bahay. Ang pinupuntahan ng mga bata ay putik na mayroong ang bubong ay sako.
Hindi ako makapag-imbita, ako'y nahihiya. Hindi ko nga alam kung ba't ako nakatigil doon. Then, nilipat namin dito, doon sa maliit na church, for a long time. Pero one of the reasons kung bakit dineretso ko na eh. Alam mo kung bakit? Ay, sa laki na ng pagod, sa laki na ng panahong ginugol. Ano na? Hindi naman perfect ang church eh. Pero ang laki na ng naibuhos kong lahat sa aking buhay. Ang Panginoong Hesus, napakalaki na ng binuho sa atin para iwan pa tayo sa pahuli. Binigay na ng Panginoong Hesus ang lahat. Pag nagkasala ka, ito pang matindi eh, ito nakakatuwa eh. Doon pa nga mas ipinadadama ng Diyos ang pag-ibig niya sa iyo. Bakit? Dahil alam ng Diyos na doon mo mas kailangang maramdaman ang pag-ibig niya. Kasi ito usually ang nangyayari pag nagkasala. May nagagalit. Minsan, nagkasala sa nagagalit ang asawa. Minsan, nagagalit ng anak, nagagalit ng... Laging may nagagalit pag nagkasala eh. At sa pagkakataong yun, ang ramdam nung nagkasala, ang ayaw nyo sa akin, hindi wag. Parang gayong. Pero alam ng Diyos na sa panahong iyon, mas kailangan ng taong nagkasalang iyon ang pag-ibig. Kaya mararanasan niya, mas nararamdaman niya at mas ipaparamdam ng Diyos na mahal niya ang kanyang anak. Na nagsasabing, anak, huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan. Di ko ikaw pababayaan. Ang kasalanan mo kahapon, kanina, ngayon, kahit bukas, ay binayaran na ng dugo ni Jesus. Ang dugo ni Jesus ay kayang linisin ng anumang uri ng dumi o ng kasalanan. Hindi mo kailangang bayaran ang bayad na. Tanggapin mo lang ang kapatawaran ng Diyos. Meron kasing mga tao na gustong bayadan ang kanilang mga pagkakamali. Never try, di mo mababayadan. Pag na-guilty, remember this. Psalm 103 verse 11. Sapagkat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, ang kanyang tapat na pag-ibig sa mga natatakot sa kanya ay gayong kadakila. Ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay hindi na mababawasan. Kahit magkasala ka, puno pa rin ang love meter ni Lord sa iyo. Hindi yun nababawasan. Sasabihin ng Diyos, mahal kita, hindi nagbabago, hindi nababawasan ang pag-ibig ko sa iyo. We have children. Parents, siguro kayo makaka-relate. Iba't ibang ugali ng ating mga anak, iba't ibang pero, di ba? Kahit naman anong gawin hindi naman nawawala ang pag-ibig mo. Di ka? Hindi lalo na sa apo. Anong ibig ko sabihin? Ang pagmamahal ng Diyos ay lampas sa pag-ibig ng tao. At noong tinanggap mo ang Panginoong Yesus at ikay nagkaroon ng karapatang tawagin ng Diyos bilang Ama, nagkaroon ka ng karapatang maging anak, ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay nasa full na. Full. Hindi na yon mababawasan kahit magkasala ka. Ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay full lagi. At ito pang maganda. Ang pag-ibig ng Diyos sa iyo hindi na rin madadagdagan. Hindi ho, I want to earn God's love. Pumalpak ho ako. Gusto ko hong gawin ito para naman ako, ma-recover ko naman. Simula magkarelasyon ka sa Diyos, full na ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, God, love me more. No. Mahal ka na ng Diyos. Baka ang ibig mo sabihin, I want to feel you more. I want to know you more. Pero yung to love you more, no. Ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay full na simula ng tinanggap mong Panginoong Yesus. At huwag kang magpumilit na dagdagan
Lord, dagdagan mo ang pag-ibig mo sa akin. Puno na. Why am I saying this? Saying this to you? Because I want you to live confidently, secured sa pag-ibig ng Diyos. Pag nagkakasala at ginugulo ng guilt ng kaluluwa, gusto mong gumawa ng mabuti para maalis ang guilt, hindi mo kailangan gawin yon. Pinatawad ka na. Kapag ka nga binabayadan mo ang kasalanan mo, mas kumikilos ka ng walang pananampalataya. Just receive God's love. Di mo kailangang buhatin pa ang binuhat na ni Jesus sa Kalbaryo. Sino nakakakilala sa inyo kay Ami Austria? Yung nag-amen, magkakabalay ba yun? Si Ami Austria ay dating artista noon. Okay? At si Ami Austria ay merong makulay na lumipas, pero siya ay naging Christian. At nanligaw sa kanya si Duke Ventura. At itong manliligaw na ito ay talaga namang napaka masigasig at umaten sa ina-attendan niya, nag-Christian din, basta lahat ay ginawa, laging nandoon. Ilang beses na daw niyang binasted, pero hindi daw nakilos na busted. Nakala mo pa rin, close friend pa rin. Hanggang sa nagsabi si Duke Ventura kay Ami na, Ami, pakakasalan kita. Hindi daw sila mag-boyfriend. At sabi ni Ami, Austria, ganito ha, pakakasalan mo ako ha. Ito ang aking lumipas. Ito. 11 years old pa lang ako may karelasyon na. Ito ang aking mga naging boyfriend. Ito ang mga nakarelasyon ko. Napakadumi ng aking lumipas. Ito. Inisa-isa daw niya. Ito yon, ganyan. Ito, ganyan. Ang aking past, napaka-broken. Tapos ang sabi ni Ami, ano ngayon? Pakakasalan mo pa ako? Sabi daw ni Duke, yun lang. At sabi ni Duke, pakakasalan pa rin kita. At ang sabi ni Ami, at that moment, I felt so worthy. Ang pakiramdam ko'y ako'y napakakarapat dapat. I feel so worthy. Yung ganamang kanyang lumipas, alam niyang hindi maganda. Alam mo, kasi yung may mga ganyan, meron niyang mga hang-up eh. Madami yung gumugulo sa kanyang isipan na hindi siya worthy. Kinakain pa minsan ng guilt, Pero, sabi ni Ami, I felt so worthy. Ganito si God. Anumang dami ng ginawa mong mali, anumang laki nito o tagal na nito, ang sabi ni God, pipiliin pa rin kita. Nung papunta ko sa Manila, may nabasa akong poster. Ang sabi niya, you are the only person who will decide your worth. Parang sabi niya, wag mong hayaang ibang tao ang magpasya ng iyong halaga. Ikaw ang magpapasya ng halaga mo. Ang gandang tingnan, ang gandang basahin, pero sabi ko, mali. Hindi tayo ang magpapasya ng halaga natin. Ang Diyos ang nagpasya ng halaga natin. At sabi ng Diyos, sige, palapakan mo si Lord. At ang sabi ni Lord, anak, ganito ka kahalaga sa akin. At pinako siya at namatay siya para sa atin. Ganon tayo kahalaga sa Kanya. Let God decide your worth. Hindi ikaw ang magpapasya ng halaga ko. Kahit ako'y pinapahalagaan mo, hindi pa. No, I will choose to believe na ang worth ko, ang halaga ko, ay kung ano ang ginawa ng Diyos para sa akin. Are you there? Pag nagigilty, remember this, Psalms 103 verse 12,
kung gaano ang layo ng silangan sa kanluran, gayon inilayo niya sa atin ang ating mga pagsuway. Hindi ko na idadramatize sa inyo yung paborito kong i-dramatize na silangan at kanlurang hindi magkita. Remember that? Do ako'y natetempt na namang ipakita. Sabi ng Ate LB, wag na. Ang mga kapatid mo talaga, napagkalalakas ng loob. Pastor ako. Hindi talaga magtatagpo ang silangan at ang kanluran. Kahit puntahan mong silangan, hindi sila magmimit. Ganon nilayo ng Diyos ang kasalanan sa atin, imposibleng magkita. Anong ibig sabihin ito? Hindi ka na kayang saktan ng kasalanan mo noon. Kung hanggang ngayon, ikaw ay nababader ng ginawa mo kanina, kahapon, isang linggo, isang buwan, isang taon, I am telling you this, kung ikaw ay nagsisi, and I pray nagsisi ka, ito ang nangyari, hindi lamang ikaw pinatawad, nilinis ng dugo ng Panginoong Hesus ang kasalanan mo, pinagkalayo-layo sa iyong kasalanan mong imposibleng magpang-abot kayo, kaya hindi ka na pwedeng saktan pa ng kasalanan ginawa mo noon. Hindi na pwede. You cannot earn God's love. It can only be given. Tama ng pagpapagod. Gusto kong mapalapit sa Diyos. Lord, anong gagawin ko? Ako'y magbubuhat ng cross mula rosaryo hanggang lubo. Ako'y luluhod. Luluhod ako sa munggo. Panginoon, para tama ng sakripisyo. You cannot earn God's love. Hindi mo pwede itong makuha. Ito'y ibinibigay lamang at ito'y ibinigay sa iyo noong tinanggap mo ang Panginoong Hesus bilang iyong Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Church, sabi ng Psalms 103 verse 13, kung paanong ang Ama ay nahahabag sa mga anak niya, gayon nahahabag ang Panginoon sa mga natatakot sa Kanya. Pag ang Diyos ay nahabag, gumagawa siya ng paraan. Kung ang iyong kaligtasan, ginawa na ng paraan ng Diyos, ano pa ba naman ang hindi kayang gawa ng paraan? Ano ba yung daladala mo diyan kung hindi man yan guilt? Yung guilt nga napakatindi na nun eh. Ang guilt ay nagpakilo sa mga tao sa iba't ibang bagay. Pero yun pang mga ibang resulta ng kasalanan, ano pa ba naman ang hindi kayang lutasin at kilusan ng Diyos sa buhay mo? Panahon na ngayon, ang Diyos ay napaka-faithful sa atin. Di nyo ba napapansin? Walang humpay na kasalanan, pero ang Diyos, wala ring humpay na pag-ibig. Tapat na pag-ibig. Tayo naman, ngayon, anong ating gagawin? Suklian natin ito, hindi para bayadan ha. Ito ang ating reaksyon, ito ang ating normal na kilos. Tayo naman ang maglingkod sa Kanya faithfully. Tapat siya sa atin eh. Tinanggap ko na ho ang Panginoong Hesus. Ay oo nga, hindi titigil doon. Hindi mo ba naitanong kung bakit nandito ka pa? Hindi mo ba naitanong kung bakit buhay pa tayo? Magpapayaman ho. Ma-enjoy ho lahat ang ino-offer ng Diyos sa mundong ito. You know, makapag-travel, makapunta sa ganyan, maranasan to. No. Nandito ka kasi marami pang kailangang makaunawa at makaranas ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ikaw alam mo, pero yung iba hindi pa. At ikaw at ako na nakaranas noon ang inutusan upang ipakita itong uri ng pag-ibig ng Diyos sa marami. Yun. Yun ang reason kaya tayo'y humihinga pa. Romans 6:23, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sinabi ko sa inyo last Sunday kung ano ang buhay na walang hanggan. Ito'y buhay na hindi dito sa lupa. Huwag mong ihanda lang yung future mo after retirement. Hindi yon ang buhay na walang hanggan. Huwag mong ihanda lang ang future ng anak mo at ng apo mo. Hindi yun ang buhay na walang hanggan.
Ang buhay na walang hanggan ay hindi dito sa lupang ito. Ang buhay na walang hanggan ay doon sa Panginoon, sa langit, sa new heaven and new earth. Walang kulang, walang sakit, walang hirap, walang kamatayan. It is another location, another dimension. At meron pa rin isang lokasyon na ang tawag naman ni Lake of Fire. At doon pupunta ang mga taong hindi nanampalataya sa Panginoong Yesus. Pero alam natin ang kalooban ng Diyos, God's will that no one should perish. Kaya naman dapat nating ihayag ang mabuting balita. Ito ang ating responsibilidad. Ang Diyos napaka-faithful sa atin as a church. Napaka-faithful. Pag naisama ko yung iba nating leaders sa ibang church, sa kanila na-appreciate ang katapatan ng Diyos sa atin. Of course, ang Diyos ay tapat din sa kanila, pero masyadong magpa-obvious si Lord sa atin eh. Mamaya nga, meron na naman kayong donuts. Ang Diyos ay tapat, ano? Habang kinakain mo yung donut, ang gusto ko mangiyak-ngiyak ka. Diyos, napakabait mo. Ano may isukli ko sa iyo? Pero, ganito kasi ang kabutihan. Kapag malimit mong nararanasan, nawawala ng dating sa'yo. Mamaya, ang ramdam mo na, obligasyon na ni Pastor Ito ang donut. Mamaya, walang donut ngayon? Ha? Ako'y nag-tights. Mamaya, obligasyon na. Hindi natin alam na lahat ay biyaya. Hindi natin alam na hindi ko kailangang magpa-donut. Hindi natin alam na hindi kailangan ng Diyos na ibigay ito, pero binibigay ng Diyos dahil sa katapatan niya sa atin. Wag sana tayong masanay sa mga biyayang natatanggap natin at akalain natin normal lang yon. No, bawat biyayang binibigay ng Diyos ay kilos ng pag-ibig niya, tapat na pag-ibig niya, kahit hindi tayo karapat dapat tumanggap noon. May sinabi dito sa Lamentations, at dito ko tatapusin. Lamentations 3:24. Ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa, kaya't ako'y aasa sa Kanya. Ang Panginoon ay aking bahagi. The Lord is my portion. Ano ibig sabihin nito? Kayo kayo nakarinig na ng mga nag-aaway sa manahan. Yung magkakapatid, nag-aaway sa manahan. Kaya kayong mga magulang ha, paalala lamang. Ayusin ninyo yan. Pero tayo hindi ganon, amen ba? Bakit? Kasi ang Panginoon ang ating mana. Ang Panginoon ang ating bahagi. The world is so poor para may naisin ka dito. Walang anuman sa mundo ang makapupuno ng hinahanap ng kaluluwa mo. You have tried this, you have tried that, pero maya-maya, lalo na't ikay nakakilala na sa Panginoon, bumabalik ka sa Kanya dahil hindi naman ako sumaya di rin naman ako na-satisfy, may hinahanap ako. Yes, I know that. That is what everyone is looking after. We are looking for God. Bakit? Kasi galing tayo sa Kanya. We are created for Him. We are created to worship Him. We are created to serve Him. Yun talagang pagkadalang sa atin. Kaya pinapaalala ko sa inyo, ang inyong mana, ang inyong porsyon, ang inyong bahagi, walang iba kundi ang Panginoon. Siya ang iyo. Kaya't sabi ng Lamentations, kaya't ako'y aasa sa Kanya. Kung may inaasahan ka pa dito na magbibigay ng anumang hinahanap mo, magbibigay ng pag-ibig sa'yo, magbibigay ng protection mo, magbibigay ng pagpapala mo, magbibigay ng kaligayahan mo,
Kung may inaasahan ka pa sa mundong ito, I'm telling you, ilipat mo na yan sa Panginoon. Bakit? Sapagkat ang Panginoon ang mana mo, ang bahagi mo. Siya ang akin, siya ang akin. Habang nag-aagawan ng mga tao sa mundo, nag-aagawan sa lupa, nag-aagawan sa yaman, nag-aagawan sa fame, nag-aagawan sa authority, sa power, nag-aagawan, ikaw ay hindi. Ang akin ay ang Diyos. Ang akin ay si Jesus. Siya ang mana ko. Siya ang mahal ko. Come on, church. Let's worship our King, our Lord, the love of our heart.
first time ka lang nakarating dito at gusto mo ikaw man ay maging anak ng Diyos, dalawa lang ang gagawin. Magsisisi sa kasalanan at tatanggapin ang iyong tagapagligtas, ang Panginoong Yesus. Ililid ko ikaw sa panalangin. Sabihin mo, aking Ama, patawad sa aking mga kasalanan. Panginoong Yesus, tinatanggap ko po kayo bilang aking Diyos, aking Hari at tagapagligtas. Kung ikaw naman ay matagal nang umaattend dito at alam mong may mga bagay na ayaw ang Diyos sa buhay mo, at habang kanina kinakikinig ay nangungusap ng banal na Espiritu sa iyo, ang sino mang lumalapit sa Diyos, ito ang kanyang mararanasan. Tinatapyasan ng Diyos ang lahat ng mga matitigas sa puso, mga kalyo. Pinalalambot ang puso. Kaya ka pinalalapit ng Diyos sa Kanya sapagkat gusto niyang ikay makamukha niya. Kung merong mga bagay na alam mong ayaw ng Diyos, pagsisihan mo na. Change your mind. Baguhin mo ng isip mo. At ihilingin ko sa banal na Espiritu na ipamatayon sa atin. At basta pinamata ng banal na Espiritu, repent, magsisi. We are so blessed na pag nagsisi tayo, nalilimutan na ng Diyos. Hindi lang pinapatawad, nalilimutan at inilalayo sa atin ang pagkalayo-layo at imposibleng ito'y maapektuhan pa tayo. Kaya I pray, Holy Spirit, ipakita mo sa amin yung mga bagay na ayaw mo upang ito'y mahingi namin ng tawad. Now, in Jesus' name. Sige, repent. Hingi ikaw ng tawad doon sa mga bagay na alam mong nagagawa mo. Sige. Sige. Sapagkat bawat pagsisisi mo, sinasabi mo, Lord, gusto kong lumapit sa iyo. Repent. Huwag kang matakot. Tutulungan ka ng Diyos. Siyang iyong mana. Siyang iyong bahagi. Siyang lahat sa buhay mo. Repent. Allah
Panginoon Diyos, marami pong salamat sa pag-ibig ninyo, sa tapat niyong pag-ibig. Salamat, Lord God. We are secured in your love, confident in your love. We know, Lord God, na ang aming worth is because of how you look at us and what you did for us. Yun ang magpapasyan ng kahalagahan namin. Mahal mo kami, Panginoon. Tinatanggap namin ang pag-ibig na yon. Thank you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen.